Ayan mga kamotodik, kaya na welcome back sa akin channel. So ngayon mga kamotodik, kaya meron tayong gagawin na motor na isang Euro 125 na motor. Ang problema mga kamotodik, kaya hindi siya umaandar. So ngayon mga kamotodik, papakita ko sa inyo kung anong klase yung motor at kung ano yung problema. So iharap ko yung camera mga kamotodik sa motor. Today kaya nito yung motor Euro 125. So ngayon binaklas ko na yung kanyang tangke, tapos yung upuan niya para wala nang sagabal, at saka para hindi na rin masyadong mahaba sa video natin mga kamotodik. So ngayon mga kamotodik, ang problema nito ay yung kanyang CDI. Ayan, stock yung CDI niya mga kamotodik, 6 pin. So nagka-problema siya dahil sa kanyang yung kuryente niya paputol-putol. So kaya ayaw umandar ng motor. So ngayon mga kamotodik, ginawa ko, papalitan na lang natin siya ng 4-pin CDI, convert natin siya sa battery operated. So naubusan ako ng CDI na 4-pin, kaya inutusan ko yung may-ari na bumili na lang ng CDI. So wala pa yung may-ari, tinaantay natin. So ngayon explain ko lang mga kamotodik kung paano natin ito ikabit. So gawin natin yung dalawang green na to, yung isang green na may white na line, ay pagsasamahin na natin to. Pagdidikitin natin ito mga kamotodik. So ngayon naman, hanapin natin dito sa kabilang side yung wire na color black na may light na pula. So ito yung papunta sa kanyang primary coil. So ngayon tanggalin natin dito sa socket na yan. Ayan, tinanggal ko na yan. So ngayon gawin natin dito sa accessories wire nya, yan yung color itim, dyan natin ikakabit to mga kamotodik. Yan, kabit natin yan dyan para maging battery operated siya, no? At abang inaantay natin yung CDI na 4-pin na ikabit natin. Ngayon mga kamotodik, meron tayong socket na para sa 4-pin na CDI. So ngayon mga kamotodik, gagawin ko yung mga wire na to ay install ko na lang dito, o isaksak ko na lang dito para wag natin magdugtong dito sa mga wire nya. So para stock wire pa rin niya yung ating gagamitin. So mga kamotodik, ay kakabit ko muna kung paano. Ayan mga kamotodik, naikabit ko na yung mga wire sa kanyang socket. Ayan, tingnan nyo mga kamotodik kung paano yung pagkaporma ng pagkakabit. Ayan, kung nakaharap yung socket nya mga kamotodik, ang color gray na to ay nasa bandang kanan, at yung kanyang positive naman na nilagay natin sa accessories wire, yung color black na may linyang pula, ay dito sa bandang kaliwa. Ayan. So yung pulser mga kamotodik, yung color blue na may light na white, magkasunod lang sila ng color green. At saka yung sa papunta naman sa ignition coil ay magkasunod naman sila ng dalawang positive wire na papunta sa accessories wire. Ayan mga kamotodik. Ayan, kung tutingnan nyo, ganyan yan mga kamotodik. So ayan na nga mga kamotodik, kinabit ko na yung CDI. Ayan, so yung CDI na kinabit ko, yung pang testing ko lang to ng CDI mga kamotodik, dahil wala pa yung may-ari na inutusan kong bumili ng CDI nya. Ayan. So ngayon mga kamotodik, papakita ko lang sa inyo kung anong resulta. Ayan, ganito lang mga kamotodik ang pag-convert ng 4-pin CDI. Ayan, pang battery operated. Ayan, tingnan natin mga kamotodik, check natin yung kuryente. Ayan. So try natin. Hina ng battery. So ayan mga kamotodik, malakas na yung kanyang kuryente. Ayan. So ayan mga kamotodik. Ayan, lumakas yung kuryente niya nung kinonvert natin sa battery operated o sa 4-pin na CDI. Ayan. So ngayon kabit na natin to at subukan natin paandarin.
So ayan, ito yung CDI na nilagay natin. Luma siya mga kamotoday kasi pang testing ko lang talaga to. Para pagdating ng may-ari, kabit na lang natin yung CDI na binili niya. So ngayon, paandarin muna natin. Taas ng kuryente niya, tanggal. Nauugot yung wire. Ayan. So ngayon, paandarin natin ulit. Oops. Ayan. So ayan mga kamotoday, umandar na yung motor, no. Ayan, dahil kinonvert natin sa battery operated o support na CDI. So ganyan lang mga kamotoday. Ayan, maraming salamat. Kung may natutunan ka sa video na to, ayan, paki-subscribe naman. At saka paki-pindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video i-upload. Ayan, maraming salamat.